Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 59, kilala ko ang taong ito. Labis na naguguluhan pa rin sina Anne, Ryan, at Liam nang sundan nila si Cyrus palabas ng classroom. Hindi kasi talaga nila lubos maintindihan kung bakit gagawin ni Diana na dati pa na minamalit si Cyrus ang bagay na iyon. Even though hindi siya direktang umamin. Kitang-kita naman sa ikinilos niya kanina kung ano ang totoo. Pre, anong meron sa inyo ni Diana? Hindi na nakatiis si Liam. Nilapitan niya si Cyrus at pabulong na tinanong. Oo Enj, pre, bakit ginawa niya yun? Curious din na tanong ni Ryan. Inarap sila ni Cyrus at saka mabilis na ipinaliwanag na kinidnap sina Diana ni Johnny at ang mga tauhan niya pagkatapos ay tinawagan siya ng dalaga para mangutang ng pera para makalaya sila. Kahit na ayaw ni Cyrus na ibunyag kina Liam ang totoo niyang pagkakakilanlan, sa tingin niya ay okay lang kung ipaliwanag niya ang parte na ta. Agad na naintindihan ni Liam ang sinabi ng kaibigan. Mabilis niyang sinabi, so para mabayaran niya ang inutang niyang pera, nag-offer siya na makipag-S** sa'yo, ganun ba? Oo, pero hindi ko siya ginalaw kasi hindi naman ako interesado sa kanya. Ang totoo niyan, wala naman. Talaga akong plano na ipagkalat ang bagay na to pero kasi sumusobra na siya, Hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya nasabi ko yun. Mahimang paliwanag Cyrus. I see. Bahagyang tumango si Ryan. Lahat ng pagdududa niya ngayon ay nawala na. Kapani-paniwala pa rin ang paliwanag ng kaibigan nila kasi paano nga naman talaga magkukusa si Diana na gawin ang bagay na iyon, diba? Pero Cyrus, saan galing yung 300,000 pesos? Nakakunot noo na tanong ni Anne. Oo nga pre, akala ko nagastos mo na lahat yung napanalunan mong pera. Saan mo naman nakuha yung 300,000 pesos ngayon? Tanong din ni Liam pagkatapos niyang ma-realize ang problemang ito. Saglit na napatigil si Cyrus pagkatapos ay sinabi niya ang totoo niyan nasa 1 million pesos yung napanalunan ko. Na-speechless si Anne sa sagot niya. Hindi nila lubos akalain na si Cyrus na palaging tinatawag na basurero at loser ay siswertehin at mananalo ng grand prize. Just imagine magkano lang naman ang monthly allowance ng mga ordinaryong estudyante sa school nila. Kung anak naman ng mayaman o may kayaang pamilya, mga nasa 20,000 mahigit per month ang mga baon nila. Kahit sino malulula sa halaga ng ₱1 billion. Ang mas lalo pa nilang hindi maintindihan ay kung bakit ginastos niya lahat ng iyon sa mga walang kwentang bagay. Hindi nila alam kung ano ba ang tumatakbo sa isip ni Cyrus. Dahil ba sa sobrang tagal niya ng mahirap kaya hindi niya alam kung paano ay manage ang pera niya. Kahit na hindi nila maintindihan si Cyrus, naniniwala pa rin sila sa sinabi niya. Bakit hindi mo na lang nilagay sa bangko ang napanalunan mo? Di sana maganda na ang buhay mo ngayon. Hindi napigilan ni Anne ang pagsimangot kay Cyrus dahil nanghihinayang siya sa pera. Hindi ko naman pinaghirapan yun kaya okay lang. He explained helplessly. Pero kung hindi mo sana ginastos lahat yon, di sana hindi mo na kailangang mamulot ng basura, pwede ka na ring bumili ng bagong mga damit para hindi ka palaging minamalit ng iba. Mabilis na paliwanag pa ni Anne. Magbabago ba ang tingin nila sa akin kapag nagpalit ako ng damit? Natawa si Cyrus pagkatapos ay nagpatuloy, sa tingin mo ba ganun lang kadali yun? Minamalit nila ako hindi dahil sa pananamit ko pero dahil para sa kanila. Isa lang akong basurero. Kapag ginamit ko ang perang yun para bumili ng mga branded na mga damit, sasabihin nila ninakaw ko yun or napulot ko sa basurahan. Kahit nasabihin nating naniniwala sila na binili ko talaga yun, isipin nila na ang tanga ko kasi yun yung inuna kong bilhin. Kahit na anong gawin ko, hindi na magbabago ang tingin nila sa akin. Napatulala na lang si Anne kay Cyrus kasi alam niya na napaka-reasonable ng sinabi niya. Hindi ako si Cinderella na kapag nagpalit lang ng damit ay magiging prinsesa na. Kayo na mga kaibigan ko, tanggap ako kahit naguti-guti ang mga damit ko. Pero ang mga taong nang mamalit sa akin, kahit na magsuot man ako ng gold na damit, mababa pa din ang tingin nila sa akin. Cyrus stopped to take a breath and then continued after a while, I think okay naman na ang mga damit ko. Ngayon, hindi ko kailangang magbago para sa approval ng iba. Well, what you said makes sense. Nakangiting sumang-ayon si Liam. What I'm trying to say is that he could have spent his money for more meaningful things even if it's not on his clothing, nang hihinayang pa din na sagot ni Anne. Alam ni Cyrus na kapakanan lang niya ang inisip ng dalaga kaya hindi na siya nagsalita pa. Tinignan niya ang oras gamit ang cellphone niya at saka mahinang sinabi, mauuna na ako ha. May gagawin pa kasi ako, Pagkatapos niya itong sabihin ay naglakad na siya papunta sa northeast gate ng school.
Currently, nawalan na siya ng mood makipag-usap sa kanilang tatlo kasi puno na ang isipan niya sa pag-aalala kay Roxanne. As for buying new clothes, he thought of buying new set of wardrobes last time but decided against it. Okay pa naman ang suot niya ngayon, at least nakakatulong ang pananamit niya ngayon kumilala sa totoong ugali ng isang tao. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na si Cyrus sa patutunguhan niya. Dito pinili ni Tom na makipagkita sa kanya kasi wala masyadong mga estudyante ang dumadaan dito. Tom's mind is very sharp. Matagal na niyang napansin na ayaw ni Cyrus ipaalam sa iba kung sino nga ba talaga siya. Nakita kaagad ni Cyrus ang Mercedes-Benz ni Tom. Kaya agad niyang binuksan ang pinto at sumakay sa kotse. Good morning, sir. Magalang na bati ni Tom nang makaupo ng maayos si Cyrus. Anong balita sa pinaiimbestigahan ko sayo? Walang ekspresyon na tanong ni Cyrus. Sir, about doon po muna sa Prince Cabral ang pag-usapan natin. I think you know this person, sir. Habang nagsasalita, kinuha ni Tom ang isang papel at iniabot ito sa kanya. Kilala ko. Natigilan sandali si Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Tom pagkatapos ay kinuha niya ang binibigay sa kanya na papel. Nang makita niya ang mga pictures mas lalo pa siyang natigilan. Pagkatapos ay napangisi na lang siya at mahinang sinabi, kilala ko nga talaga siya. Kabanata 6 na po, bakit wala dito ang hinahanap ko? Natatawa at napapailing na lang si Cyrus habang binabasa ang nakasulat sa papel na binigay sa kanya ni Tom. Inisip niya na parang tadhana na ang naglalapit sa kanila ni Prince Cabral. Ang tao kasing iyon ay walang iba kundi si Johnny Cabral na nakaaway niya na dati. Pero okay lang iyon dahil isang salita lang ni Tom at hindi na niya gagambalain pa si Roxanne. Sir, gusto niyo po bang puntahan si Johnny? Ngayon mahinang tanong ni Tom. Hindi ko kailangang pag-aksayahan ng oras ang mga taong tulad niya. Ikaw na ang bahala sa kanya. Sabihin mo sa kanya na huwag nang guluhin pa ang live streamer na si Roxanne Cruz. Mahinahong sagot naman ni Cyrus. Okay po. Mabilis na tumango si Tom. One more thing. Huwag mong sabihin kung sino ako, naintindihan mo. Utos pa ni Cyrus pagkatapos niyang mag-isip. Don't worry, sir. Gagawin ko po ng maayos ang inuutos niyo. Mabilis na sagot ng mob leader. Good. Cyrus nodded slightly and then continued, by the way. What about doon sa Joshua na pinapahanap ko? Agad na nag-react si Tom at mabilis na kinuha ang makapal na folder. Inabot niya ito kay Cyrus at saka nagpaliwanag, Sir, pagpasensyahan niyo na po napakaraming tao ang may pangalang Joshua sa lugar natin kaya nahirapan po akong mag-imbestiga. Pinanghinaan naman ng loob si Cyrus dahil sa sinabi ni Tom. Baka naman kapag nahanap niya na ang taong iyon, nakuha na ng Joshua ang iyon ang pakay niya kay Roxanne. And so what kapag nahanap niya na? Ito at ibinulgar ang totoo niyang pagkatao. The damage has already been done. However, based po doon sa impormasyong binigay. I found more than 70 people matching the description. Tingnan nyo na lang po kung nandyan po ang pinapahanap nyo. Patuloy pa ni Tom nang makita niya ang naging reaksyon ng binata. Halos wala ring pinagkaiba yon, Napabuntong hininga na lang ang binata at pagkatapos ay sinimula na ang masusing paghahanap. Sa kabilang banda, pag-alis ni Cyrus ay nagsialisan na rin ang iba pang mga estudyante. Wala ring kwenta kung magtatagal pa. Sila doon kasi wala naman na ang bida ng pinapanood nila. Nang umalis na ang lahat, pinalibutan ni na Faye, Kai, Marco, Mark at iba pa si Diana. Bay, anong meron sa inyo ni Cyrus? Pinilit ka ba niya? May pang-blackmail ba siya sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Faye kasi hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang inasal ng kaibigan niya. Hindi niya ako tinakot or ano, may utang talaga ako sa kanya. Diana replied while lying down at her desk, her expression morose. May utang ka talaga sa kanya? Nalilito na tanong ni Faye. Nagtataka siya kung bakit nang utang si Diana kay Cyrus. Diana, bakit may utang ka sa kanya? Nakakunot-nuo na tanong ni Kai. Pwede bang huwag kang magmaang-maangan? Kai. Sa sandaling ito, si Jenny, na kanina patahimik, ay hindi na nakapagpigil kaya tumayo siya at sinigawan ang lalaki. What do you mean? May kinalaman ba ako kung bakit ginawa yon ni Diana? Nalilitong tanong ni Kai. Si Faye naman talaga ang nanakit kay Johnny, Nadamay lang kami. Nung pinuntahan mo kami, si Faye lang ang iniligtas mo. Hindi nyo man lang inisip kung ano ang mangyayari sa amin nung iwan nyo kami. Buti na nga lang at naalala ni Diana na kakapanalo lang ni Cyrus sa loto kaya as a last resort, tinawagan namin siya. At nang utang ng pera para iligtas ang mga sarili namin. Yun ang nangyari, okay. Jenny shouted, her whole body shaking as she stared at him with water eyes. Parang napahiya naman ang magnobyo dahil sa sinabi ni Jenny. Hindi nila magawang tingnan si Diana. Si Mark naman ang sunod na sumigaw, Diana, bakit hindi ako ang tinawagan mo? Meron ka bang 300,000 pesos?
Diana replied with a sneer. Agad na natamimi si Mark. Kahit na maganda ang katayuan ng pamilya nila, malaking halaga pa rin iyon para kay Mark. It's impossible for him to take out so much money in such a short time. Wala nga ako ng ganon pero paanong si Cyrus meron? Yan na lang ang naisagot ni Mark habang nakabusangot. Kakasabi ko nga lang diba? Nanalo nga siya sa loto. Nainas na sagot ni Jenny. Sa tingin mo ba kung nanalo talaga siya sa loto? Gagastusin niya lang yun ng ganon-ganon lang. Papayag siya na gamitin ang perang yun para ligtas kayo. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Faye ng may pang-uuyam. Dahil sa sinabi niya, napakunot-noo ang mga tao sa paligid niya. Kilalang kilala ko ang ugali niya. If he really did win, he won't be this generous. Pagpapatuloy ng dalaga, babe, what are you trying to say? Tanong ni Kai pagkaraan ng ilang sandali. Simple lang, hindi sa kanya ang perang yun. She said firmly, what? Hindi sa kanya, mas lalo pang ang napakunot-noo ang mga kasama niya. Bakit ba napaka-slow niyo? Naalala niyo ba yung balita noong mga nakaraang araw na may mga nanakawan na estudyante sa dorm nila? Maraming estudyante ang nawala ng pera. Nag-imbestiga ang mga pulis pero hindi nila nahanap ang nagnakaw. Dahan-dahan na sabi ni Faye. You mean, si Cyrus ang magnanakaw? Gulat na bulalas ni Diana. Wala pa tayong ebidensya kung siya nga yun o hindi, but what I do know is that he's acting so weird lately. Ilang beses niya na tayong pinahiya. Sinabi niya pa nga na nagmakaawa si Diana na makipag-*X sa kanya. Kapag hindi natin siya tinuruan ng leksyon, mas lalo pang lalaki ang ulo nun. Malamig na sabi ni Faye. Nagkatinginan ang iba at mukhang sumangayon sa ideya ng dalaga. Pero paano natin gagawin yun? Tanong ni Mark. If I remember it correctly, may pay class tayo sa susunod na araw, di ba? Faye replied, her eyes narrowing in thought. Oo, bakit? Bahagyang tumango si Mark. Gagawin natin ang plano sa oras na yon. At sinimula na nga nila ang pagpaplano sa kung ano ang gagawin nila kay Cyrus. Ang tao naman na pinag-uusapan nila ay nakaupo pa rin sa kotse ni Tom at isa-isang ininspeksyon ang hawak na dokumento. Pero nang matapos niya nang basahin ang nilalaman ng dokumento, nagtaka ang binata dahil hindi niya nakita ang picture ng lalaking nakita niya kagabi. Tom, sigurado ka bang kompleto tong impormasyon mo? Ibinaba ni Cyrus ang hawak niyang papel at seryosong tinanong ang katabing lalaki. Yes po, sinama ko na po dyan ang mga Joshua na nag-aaral po sa Laguna University kahit hindi po sila taga dito. Seryoso ding sagot ni Tom. Kung ganun bakit wala dito ang hinahanap ko? Naguguluhan na tanong ng binata nang tingnan niya ulit ang dokumento. Kabanata 61, deadma lang. Nalilito pa rin talaga si Cyrus kung bakit wala sa papel na hawak niya ang impormasyon ng Joshua na iyon. Sir, sigurado po ba kayo na Joshua talaga ang pangalan ng taong yun? Tanong ni Tom nang makita niya ang reaksyon niya. Well, a trace of helplessness flashed in the youth's eyes. Hindi siya sigurado kasi hindi niya naman nakita ang ID ng taong iyon. Sir, kinuha ko po yan sa census kaya lahat po ng mga Joshua na nakatira dito ay nandyan na iba na lang po siguro kung nickname lang po pala nila yon, second name or hindi po nila totoong pangalan yon. Mahinang paliwanag ni Tom. Mahirap nga to. Napabuntong hininga na lang si Cyrus ng mahina. Sir, may alam pa po ba kayo about sa taong to? For example, pictures or cellphone number? Tanong pa ni Tom. Wala, Marahang umiling si Cyrus. Kung ganun, medyo komplikado nga po to. Hindi alam ni Tom kung paano niya mahahanap ang taong pinapahanap sa kanya ng boss niya. Ganito na lang. Tatawagan na lang kita ulit kapag may nahanap pa akong ibang impormasyon tungkol sa taong yun. Alam ni Cyrus na napaka-imposibleng mahanap iyong Joshua na iyon gamit lang ang first name niya. Hihintayin niya na lang napuntahan ulit ng lalaking iyon si Roxanne at pasimpleng kunan ito ng litrato. Okay po, bahagyang tumango si Tom. Okay, ikaw na ang bahala kay Johnny. Sagot ni Cyrus pagkatapos ay binuksan niya na ang pinto ng kotse at bumaba na. Pagkatapos makaalis ng binata agad na kinuha ni Tom ang cellphone niya at tinawagan si Mike. Ring, ring. Nakakadalawang ring pa lang ang cellphone nang sagutin agad ito ni Mike. Magalang niyang bungad. Boss, may kailangan po kayo. Nasaan ang kapatid mo? Ibigay mo sa kanya ang cellphone. Malamig na sabi ni Tom ibang-iba sa masunurin niyang siya noong kaharap niya pa si Cyrus. Agad na napansin ni Mike na masama ang timplada. Ni Tom ngayon cover na palunok siya. Dali-dali niyang inabot ang cellphone sa kapatid niya. Boss Thomas, may po kailangan kayo sa akin. Yutal-yutal na tanong ni Johnny pagkalagay niya ng cellphone sa gilid ng tenga niya. May tinatakot ka bang babae na may pangalang Roxanne Cruz? Tanong ni Tom sa malamig na boses. Roxanne. Nagulat si Johnny.
Inuutusan kitang humingi ng tawad sa kanya sa loob ng 3 oras. Pagkatapos ay huwag mo na siyang guluhin pa sa susunod. Kung hindi mo gagawin yon, malalagot ka sa akin. Naiintindihan mo. Nahulaan ka agad ni Tom na kilala nga talaga ni Johnny ang babaeng iyon base sa naging reaksyon niya kaya pinrangka niya na siya. Yes po. Nauutal-utal na pagsang-ayon ng lalaki. Pagkatapos ay tinanong niya, boss, personal niyo po ba siyang kilala? Tut-tut. Ayaw na ni Tom na makipag-usap pa kay Johnny. Kaya agad niya nang tinapos ang tawag at nagmaneho paalis. Naiiwan na nalilito si Johnny habang nakatitig sa cellphone na hawak niya. Kaya nga malakas ang loob niya na takutin ang dalaga dahil pinaimbestigahan niya ito at nalaman niya na wala siyang ibang kakilala dito. So paanong tinawagan siya ni Thomas para sa babaeng iyon? Sa kabilang banda, dumiretso ng uwi si Cyrus sa inuupahan niyang kwarto. Hindi pa rin siya mapakali kahit na nasolve niya na iyong problema ni Roxanne tungkol kay Johnny. Siguro, makakahinga lang siya ng maluwag kapag nalaman niya na ang totoong pagkakakilanlan ng Joshua na iyon. Ring kakasara niya pa lang ng pinto nang biglang tumunog ang cellphone niya. Akala niya si Tom ulit ang tumatawag kaya walang ano-ano ay sinagot niya agad ito. Good morning po, Sir De La Cruzol. Pero hindi ang boses ng lalaki ang narinig niya sa kabilang linya kundi ang kaakit-akit na boses ng babae. Pagkarinig pa lang ni Cyrus sa boses, alam niya na kaagad kung kanino ito. Ang tumatawag sa kanya ay walang iba kundi si Yona, ang sales manager noong nakaraan. Napakaganda at sexy ni Yona, standard MILFE ka nga. Tila sobrang kaakit-akit ng boses niya kaya agad na na-recognize ni Cyrus na siya sa boses niya pa lang. Paano mo nalaman ang number ko? Mahinang tanong ni Cyrus nang makabalik na siya sa sarili niya. Iningi ko po kay Lindsay. Nakangiting sagot ni Yona. May kailangan ka. Naalala niya na binigay niya nga pala kay Lindsay ang number niya kaya hindi na siya nagsuspete pa. Naalala niyo po ba yung sinabi ko na bagong bukas na subdivision ng kumpanya namin? Yung villa, na maganda ang design at location. Medyo may pamahalan nga lang po yun but I think afford nyo naman po yung bilhin. May time po ba kayo ngayon? Para mag-house viewing. Yona said in one breath saglit na nag-alinlangan si Cyrus. Kahit na wala naman siyang gagawin, nag-aalala pa rin siya about kay Roxanne kaya wala siya sa mood mag-house viewing o ano paman. Popular po ang villa ng ito namin, sir. Baka bilhin na po ito ng iba kapag natagalan kayong magdesisyon. Inganyo pa ni Yona nang hindi agad sumagot ang kausap. Okay sige, payag ako. Cyrus agreed. That's great. Nasaan po kayo ngayon, sir? Sa sundoon ko po kayo. Tuwang-tuwa na sabi ni Biana. Sa Mabolo Street, hindi nagdalawag isip na sabihin ng binata kung nasaan siya ngayon kay Yona. Okay po, papunta na po ako dyan. Pagkatapos ay tinapos na ng babae ang tawag. Binulsan ni Cyrus ang cellphone niya at saka naglakad ulit palabas sa inuupahan niya. Habang naghihintay ng sundo niya, nakita niya si Roxanne na naglalakad palapit sa kinatatayuan niya. Nakadamit pambahay lang siya at may bitbit na mga plastic. Siguro kagagaling niya lang sa palengke. Siguro dahil madami ang pinamili niya kaya nahihirapan siyang maglakad. Nasa malayo pa lang ang dalaga nang hindi na nakati si Cyrus. Nilapitan niya ito at nakangiting inalok. Nang tulong-tulungan na kita. Sinaman siya ng tingin ni Roxanne bago. Tuloy-tuloy na naglakad papasok sa inuupuhan nila. Hindi man lang niya siya binati o ano. Naiiwang nakatayo ang binata, napahiya at masama ang loob. Kahit siguro sino makakaramdam ng ganito kapag bigla ka nalang dinedman ng taong ilang beses mo nang natulungan. Just before Roxanne can fully disappear inside the building, a roaring engine sounded on the street. Isang itim na pasat ang walang habas na huminto sa harap ng gate at nagmamadaling bumaba si Johnny mula dito. Nagulat si Cyrus nang makita niya ang lalaki. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis kumilos si Tom. Pero natarante din siya pagkatapos. Kapag kasi nakita siya ni Johnny dito, malamang nakakausapin niya siya. Kapag nangyari iyon, baka malaman ng iba kung sino nga ba talaga siya. Malas pa kasi kakapasok lang ni Roxanne sa building. Hindi agad siya nakakilos. Kabanata 62, hindi na ba kayang itago? Medyo kinabahan si Cyrus nang makita niya si Johnny. Even though inamin niya kay Roxanne na siya si the past is over, nagawa niya lang iyon kasi gusto niya siyang protektahan. Hindi niya masyadong napag-isipan ang desisyon na iyon. Pero ngayon, hindi niya gustong malantad ang pagkakakilanlan niya ngayon kaya ayaw niyang malaman ni Roxanne ang ugnayan nila ni Johnny. Pagbaba ni Johnny sa kotse niya, diretso siyang naglakad papunta sa gate. Hindi niya siguro nakita si Cyrus dahil sa anggulo. Matapos mabato ni Cyrus ng ilang segundo, nakita niya ang kotse malapit sa kanya kaya agad siyang nagtago sa likod nito. Roxanne. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Johnny.
Napatigil sa paglalakad ang dalaga nang marinig niya ang pangalan niya pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon. Kahit na hindi niya alam kung sino si Johnny, kilala niya ang mga lalaki na kasama niya nang makita ng dalaga ang mga lalaki, akala niya ay nandito na naman sila para manggulo. Magkahalong takot at gulat ang sumilay sa mga mata niya at hindi niya napigil ang mapatingin kung nasaan niya huling nakita si Cyrus. Akala niya ay nandoon pa din ang binata kaya umasa siya na tutulungan niya siya. Pero nang makita niya kung nasaan si Cyrus, hindi agad siya nakaimik. Dahil mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya ang binata na nagtatago sa likod ng kotse, habang sina Johnny naman ay walang kaalam-alam na nandoon pala siya. Kahapon nagtago lang siya habang binubugbog si Joshua. Ngayon naman nagtatago lang din siya habang nandito na naman sila para manggulo. Ang malas ko naman at nakilala ko siya. Roxanne heaved a disappointed sigh before walking past the gate and back outside. Ikaw ba si Roxanne? Tanong ni Johnny pagkatapos niya siyang tingnan mula ulo hanggang paa. Oo, ako nga. I've made up my mind last night. If hindi nyo na kami guguluhin ng kaibigan ko, pwede akong pumirma sa kumpanya ni Prince Cabral. Alam ng dalaga na hindi niya sila kayang labanan ng mag-isa lang. Kaya kahit labag sa loob niya, pumayag na lang siya. Ano Roxanne, I think may misunderstanding na nangyayari dito. Umiti si Johnny bago nagpatuloy, ako si Prince Cabral, yung palaging kumo-contact sa'yo. Ikaw, hindi maintindihan ni Roxanne kung bakit parang naging ibang tao si Johnny at naging napakagalang ng pakikipag-usap niya sa kanya. Tama, ako nga. Ilang beses tumango ang lalaki bago siya. Nagpatuloy, I think may misunderstanding na nangyayari. Nagpunta ako dito para humingi ng tawad sa mga ginawa ko sa'yo noon. After saying this, he deeply bowed to her. Napanganga na lang si Roxanne dahil sa ginawa ng lalaki. Halos mag-stop up na ang utak niya ngayon. Kagabi lang ay pinagbantaan siya ng mga tauhan ni Johnny at binugbog pa nila si Joshua tapos ngayon personal siyang humingi ng tawad sa kanya. End of the world na ba? Ginaya din ng mga tauhan ni Johnny ang ginawa niya at humingi din ng tawad sa dalaga. Anong nangyayari? Litong-lito na sigaw ni Roxanne. Miss Cruz, nagpunta lang talaga kami dito para humingi ng tawad. Kung noon pa lang sana ay sinabi mo. Nakilala mo pala si Boss Tom, hindi na sana kita ginulo pa. Nakangiting sagot ni Johnny. Boss Tom, mas lalo pang ang nahilo si Roxanne dahil sa bilis ng mga pangyayari. Nabalitaan ko po na binugbog ng mga tauhan ko. Ang friend niyo, Miss Cruz, kaya tanggapin niyo po itong 150,000 pesos. Pampagamot po isa pa, hindi niyo na po. Kailangang mag-aalala kapag nagla-live kayo, hindi ko na po kayo guguluhin. Hindi ko na rin po kayo pipiliting pumirma sa kumpanya ko. Inabot ni Johnny ang pera kay Roxanne. Hindi pa man nakakabalik sa animo niya ang dalaga, umalis na ang lalaki kasama ang mga tauhan niya. Wala pang isang minuto, hindi niya na nakita ang itim na pusat. Hindi pa rin nakakabalik ang ulirat ng dalaga. Si Joshua kaya ang gumawa nito. Bulong ni Roxanne pagkaraan ng ilang sandali. Tanging sina Cyrus at Joshua lang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Ekis agad si Cyrus sa posibleng tumulong sa kanya kasi nang makita niya sina Johnny, kagad siyang nagtago. Sa isip ni Roxanne kung siya nga talaga ang may gawa nito, hindi siya matatakot at magtatago. If hindi si Cyrus, edi si Joshua ang may gawa nito. After all, sinabi niya sa kanya kagabi na iimbestigahan niya kung sino ang nananakot sa kanya. Thinking of this, her gratitude towards him became even stronger. Kung dati, nagdadalawang isip pa siya. Kung papayag siyang maging girlfriend niya, ngayon ay nakapagdesisyon na siya. Guwapo at mabait si Joshua. Bukod pa dito, kaya niya siyang ipagtanggol kahit kanino. Unlike kay Cyrus, na duwag iniisip pa lang ni Roxanne ang ginawa ng binata ay natatawa na siya. Dati, maganda pa ang impression niya kay Cyrus. Kahit na mahirap lang siya, at least maganda ang ugali niya. Pero ngayon, iniisip niya na kilalang kilala niya na siya. Nang makaalis na sina Johnny, lumabas si Cyrus sa pinagtataguan niya at nakangiting kinausap si Roxanne. Hindi ba sila yung nanggugulo sa'yo kagabi? Safe ka na ba ngayong nagsorry na sila? Anong pake mo? Sagot ni Roxanne sa napakalamig na tono. Nagtaka naman si Cyrus kung bakit malamig pa rin ang pakikitungo sa kanya ng dalaga. Akala niya ay nasa good mood na siya ngayon. Bakit ka nagtago? Natakot kang madamay? Tanong ni Roxanne habang masama ang tingin sa kanya. A trace of helplessness flashed past Cyrus' eyes. Because he realized the reasoning behind the girl's attitude. It turned out na na-misinterpret niya iyong ginawa niyang pagtatago. Hindi ko naman sinasadya yun. Pagpapaliwanag ng binata. Pero sa sandaling ito, may isang Mercedes-Benz na huminto sa gilid ng kalsada. Thump! Mahinang nagbukas ang pinto ng kotse. Lumabas ng kotse si Yana. Pagbaba niya ay pinasadahan niya ng tingin ang paligid at nang makita niya si Cyrus, agad niya itong nilapitan.
Napabuntong hininga na lang ang binata sa isipan niya nang makita niya ang babae. Kakaalis lang ni Johnny, sumunod naman itong si Yana. Mukhang malalaman na ng iba ang sekreto ko. Alam ni Cyrus na huli na ang lahat para magtago ulit. The moment na batiin siya ni Yana, mapapansin ka agad ni Roxanne na parang may mali. Kaya kahit gustuhin niya mang itago ang sekreto niya, mukhang malabo na itong mangyari. Kabanata 63, Meeting Margox Again. Sa gate, pagkababa ni Yana sa sasakyan, diretso siyang naglakad palapit kay Cyrus. What she's currently wearing can only be described as seductive and highlights all her assets. Napakasikip ng suot niyang t-shirt kaya nakukuha ng hinaharap niya ang lahat ng atensyon ng mga napapatingin sa kanya. Nakasuot din siya ng fitted na miniskirt na talagang humuhulma sa balakang at puwete niya at high heel sandals. Ang dati niyang regal at sophisticated na imahe ay napalitan ng matured at provocative feeling. Hello, sir. Enthusiastic na kumaway si Yana kay Cyrus nang huminto siya sa harap nito. Agad naman na nalito si Roxanne dahil sa sinabi niya. Bakit niya tinawag si Cyrus na sir? Pilit nang umiti si Cyrus kay Yana at saka nilingon si Roxanne at sinabi. Hindi ko pala nasabi sa'yo na sasanduan ako ng kaibigan ko. Friend mo, mas lalo pa nga atang nalito si Roxanne nang ibinoling niya ang tingin niya kay Yana. Babae din siya kaya alam niya na hindi pipitsugan ang suot na damit at accessories ni Yana. Siguro nga kahit ang hikaw lang na suot niya ay sapat na para makabili ng mga damit ni Cyrus. So ang tanong paano nakilala ng isang tulad ni Cyrus ang isang babaeng tulad? Yana, yes, friend ko. Tumango lang ng bahagya ang binata at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos ay nilapitan niya si Yana. Naiwang nakatulala si Roxanne na pinapanood ang papalayong likod ni Cyrus. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nangyayari nang nakalapit na si Cyrus kay Yana ay binulungan niya ito, Tara na. Okay po, sir. Tumango ng bahagya si Yana pagkatapos ay tingnan niya si Roxanne pataas at pababa at mahinang tinanong si Cyrus. Sir, girlfriend niyo po ba ang magandang babae na yon? No. Umiling si Cyrus. Oh, tumango si Yana habang nag-iisip. Ang mga sumunod niyang ginawa ay sobrang ikinabigla ni na Cyrus at Roxanne. Niyakap niya ang braso ni Cyrus, napaka-intimate at ambiguous. As a result, halos maipit na ang dibdib niya sa lapit ng katawan niya sa binata. Naestatwa si Cyrus dahil sa gulat kaya hindi niya agad naitulak palayo si Yana. Simple lang naman ang dahilan ni Yana kung bakit niya ito ginawa. Gusto niyang makita ito ni Roxanne para isipin niya na magkarelasyon silang dalawa ni Cyrus. Unlike Roxanne, alam niya na hindi naman talagang mahirap ang binata kundi isang super yaman na lalaki. Possibly even in their entire city. Alam niya na once in a lifetime lang mangyari na makakilala siya ng isang tulad ni Cyrus kaya handa niyang gawin ang lahat para lang mapakasalan ang binata at maging asawa niya. Kung hindi man mangyari ito, kontento na siyang maging isang mistress niya or ano. Pero kahit na iyon ay parang malabong mangyari dahil sigurado siya na madaming magagandang babae ang umaaligid kay Cyrus. At isa na dito ang babae sa harap niya. In short, she just wants to make her back off and eliminate a potential rival. Ang binata naman ngayon ay busy pa rin sa pag-iisip tungkol sa lambot na nararamdaman niya sa braso niya kaya wala siyang oras para isipin ang rason ni Yana kung bakit niya ginawa ito. Nang makita ni Roxanne ang closeness nilang dalawa, may gulat na sumilay sa mga mata niya na nasundan ng pagkasuklam. Unexpectedly, may sugar mommy si Cyrus. Yucky. Naturally, hindi kinagat ni Roxanne ang ideya na mag-girlfriend-boyfriend silang dalawa. Kung titingnan, mas matanda si Yana kaysa kay Cyrus kaya ang una niya agad na naisip ay sugar mommy niya ito. Para sa kanya, nakakadiri ang mga lalaking umaasa sa sugar mommies. Pagkatapos niyang bamulong sa sarili, hindi na siya nagtagal doon at pumasok na ng apartment. On the other hand, walang kamalay-malay si Cyrus sa kung ano ang mga iniisip ng dalawang babae. Absent-minded siya nang hilahin siya ni Yana sa kotse nito. Nang makasakay na siya sa kotse, binitawan na siya ni Yana. Umikot ang babae sa harap ng kotse at saka sumakay mula sa driver's seat. Habang nagdadrive, hawak ni Yana ang manibela. Gamit lang ang isang kamay habang ang isa naman ay nakapatong lang sa maputi at makinis niyang hita. Paminsan-minsan ay kinikindatan niya si Cyrus. Mas pumogi ka, sir, she said in an attractive voice. Hindi yan ang sinabi mo nung huli tayong nagkita. Cyrus replied helplessly. Alam niyo naman siguro kung paano silang unang nagkita tapos ngayon si Yana na ang nagkukusang hawakan siya at kaindetan. Kids say money really work wonders. Sa isang iglap lang, nababago nito ang pananaw ng isang tao. Unfortunately, hindi interesado si Cyrus sa mga tipo ni Yana. Alam niya kasi kung bakit ganito siya tretuhin ng babae. I'm really sorry po talaga sa nangyari nung nakaraan. Hindi ko po talaga sinasadya yun.
she said coyly, while opening her legs wide in an act of seduction. Napalunok si Cyrus nang makita niya ang ginawa ng babae bago niya mabilis na sinabi. Magseryoso ka habang nagmamaneho, ayaw ko pang mamatay. Okay po, napipilitan na sagot ni Yana nang makita niya na walang epekto kay Cyrus ang ginawa niyang pang-aakit. Pagkatapos ay nagseryoso na siya sa pagdadrive. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ipinaroda na ni Yana ang kotse sa harap ng isang opisina. Nandito na po tayo, sir. Mahinang sabi ni Yana sa kasama. Okay. Bahagyang tumango si Cyrus pagkatapos ay binuksan ang pinto ng kotse. Pero nang pagkababa niya pa lang sa sasakyan, nakita niya na agad ang isang pamilyar na tao na naglalakad palabas ng opisina. Bakit siya nandito? Bulong niya sa sarili. Nang marinig ni Yana ang bulong niya, agad siyang napalingon sa pintuan ng sales office. There, nakita niya, ang isang napakagandang babae na nakasuot ng white dress at high heels na naglalakad palabas. And this woman is none other than Cyrus. Goddess-like fiancé, Margox Suarez. Shout out sa inyo mga lods. Joel Julio Jr. Hobbies. Reborn Gaming. De La Torre Family. Billones Family. Jamil Sultan. Eddie Tolio. Bion Fortuna. Amelito Aquino. Rio Gonzalez. Eric Carbomel. Maraming salamat po sa suporta, ingat palagi, God bless. Kabanata 64, bibilhan mo ako ng Villa. Kilala niyo po, sir. Napansin ni Yana na biglang naging weird ang naging reaksyon ni Cyrus nang makita niya ang babae. Nabato siya sa kinatatayuan niya kaya hindi niya naiwasang tanungin siya ng mahina. Mauna ka na sa loob, hanapin na lang kita mamaya. Malumanay na sagot ni Cyrus. Medyo okay lang kay Cyrus kung malaman man ni Roxanne ang pagkakakilanlan niya pero hindi dapat ito malaman ni Margox. Kasi sa kasunduan sa mana niya hindi pwedeng malaman ni Margox kung sino nga ba talaga siya bago pa man sila ikasal. Kung si Cyrus ay low profile lang pagdating sa iba, iyon ay dahil ayaw niyang masira ang tahimik niyang pamumuhay. If ever malaman ng iba kung gaano siya kay Oman, malamang madaming lalapit sa kanya. Pero pagdating kay Margox wala siyang choice kundi itago ang totoo niyang pagkatao. Pagkatapos marinig ni Yana ang naisagot ni Cyrus, nag-alinlangan siya sandali bago siya umalis. Pero bago iyon sinadya niya talagang maglakad ng may unting palbog para makaakit ng pansin sa kanyang puwet. Pagkamaya-maya ay naglakad ang binata papunta sa kinatatayuan ni Margox. Ang dalaga ay nakasuot ngayon ng white flowy dress and ternong sandals na may heels. Dahil sa tela ng damit niya sa tuwing humahangin, nililipad ang laylayan nito kaya nakikita ang maputi at balingkinita niyang mga hita. Dahil sa suot niya para siyang isang diwata na bumaba sa lupa. Maraming magagandang babae na ang nakilala ni Cyrus pero para sa kanya niya walang-wala sila kay Margox. Maituturing siyang the best of the best in terms of temperament, figure, and appearance. At ang maladyosang babaeng ito ay fiancé niya. Para siyang nanalo sa loto. Unfortunately, fiancé niya lang ito in name only. Alam ni Cyrus na unless sabihin niya sa kanya kung sino talaga siya, hinding-hindi siya magugustuhan ng dalaga. Hi! Bamantong hininga ng bahagya si Cyrus bago nakangiting sinabi kay Margox, what a coincidence, Cyrus. Nang makita ni Margox si Cyrus, napalitan ang pamamrobal man niya ng pagkagulat. What are you doing here? Nagtatakang tanong ng dalaga. Magsasalita pa lang sana si Cyrus nang may tumunog bigla na cellphone. Wait lang, may tumatawag sa akin. Alam ni Margox na cellphone niya ang nagre-ring. Kaya agad niya itong kinuha at inaccept ang tawag. Anak, anong balita doon sa bahay na? Pinapatingnan ng papa mo. A voice of a middle-aged woman sounded from the other line. Ma, nakita ko na po. Maganda naman yung mga bahay, tahimik yung ambience, kompleto na rin yung mga facilities, and malapit lang sa kumpanya. Sagot ni Margox, if you think it's good, you should buy it. Di ba lately nagsasabi ang papa mo na gusto niya nang lumipat? Mabagal na sabi ng mama ni Margox. Nang marinig ng dalaga ang sinabi ng mama niya, hindi niya napigil ang mapasulyap kay Cyrus. Then she replied helplessly, Ma, magaganda nga ang mga bahay dito pero may kamahalan naman ng unti. In particular, the villa I had my eyes on costs more than 150 million pesos. Kaka-recover lang ng kumpanya natin, Ma, I'm worried that if we take out that much at once baka magka-problema na naman. I see. Malumanay na sagot ng mama niya at pagkatapos ay sinabi, well, I'll discuss it with your dad pag uwi mo. If hindi talaga pwede, we can just take a loan. Okay po. Bahagyang tumango si Margox kahit hindi naman siya nakikita ng kausap niya pagkatapos ay tinapos niya na ang tawag. Bibili ka dito ng bahay. Nakangiting tanong ni Cyrus nang makita niyang ibinabana ng dalaga ang cellphone niya. Yes. She nodded gently before continuing.
Nagpalit ng location ng kumpanya namin and ito ang pinakamalapit na residence area so naisip ni na mama at papa na lumipat ng bahay. Ah, I see. Tumango-tango lang si Cyrus at hindi na nagsalita pa. What about you? Nagpa-part-time ka ba? Dito. Pinagmasdan ni Margox ang binata pataas at pababa. Sigurado siya na hindi nagpunta dito si Cyrus para bumili ng bahay kasi kahit na ang pinakamurang binibenta dito ay higit 100 million pesos ang halaga. Kahit ang pamilya ni Margo ay mag-aalinlangan pang bilhin ang ganito kamahal na bahay. What more pa kung si Cyrus diba? Nandito ako para mag-house viewing. Simpleng sagot ni Cyrus. Mag-house viewing. Napakunot-nuo ang dalaga pagkatapos ay medyo nakasimangot na nagtanong, do you know how much the houses here costs? Think you can buy one. What do you think? He replied in a casual tone. Natamimi si Margox dahil sa sagot ni Cyrus. She once again wondered who arranged for him to be her fiancé. Kasi kahit na noong medyo matino pa iyong pag-iisip niya, she doesn't think na papayag siyang magpakasal sa kanya. Now that she thinks na nababaliw na ang binata, mas lalo lang lumakas iyong unwillingness niyang pakasalan siya. By the way, I heard na hindi mo kayang bilhin yung bahay na natitipuhan mo. Tanong ni Cyrus, habang nakatingin kay Margox. What? Papahiramin mo ba ako ng pera? Single ng dalaga. You're my fiancé, if you want, pwede ko yung bilhin at ibigay sa'yo. Nakangiting sagot ni Cyrus. Okay sige, if you really can buy that villa for me, we don't have to act anymore. Pwede na rin tayong magpakasal anytime you want. She knows na nagyayabang lang si Cyrus. How could he, who expects monthly allowance from her, afford to buy a house that costs more than 150 million pesos? Really? Nagmamadaling tanong ni Cyrus. Oo. Nakasmik na tumango ang dalaga. Sure na sure siya na hindi kayang gawin iyon ng binata. Maghintay ka lang dyan. Seryosong sagot ni Cyrus saka tumalikod para tumakbo papunta sa sales office. May kakaibang emosyon ang sumilay sa mga mata ni Margox habang pinagmamasdan ang papalayong likod ni Cyrus. Kasi feeling niya noong tinignan siya ni Cyrus na hindi ito nagbibiro. Cyrus, wait! Bigla ang sigaw ni Margox pagkatapos niyang matahimik ng ilang sandali. Bakit? Mahinang tanong ni Cyrus nang lumingon siya sa kanya. What's your bank account number? Ita-transfer ko na lang sa'yo yung pera kasi last time na inutusan ko si Nika na ibigay to sa'yo, hindi mo yun tinanggap. Malumanay na tanong ng dalaga. I text ko na lang sa'yo. Malumanay din na sagot ng binata bago nagpatuloy sa paglalakad. Pagkamaya-maya lang ay natanggap na ni Margox ang text ni Cyrus. A trace of helplessness flashed past Margox's eyes when she read the text message. She shook her head as she chuckled, nakakatawa. A man who needs monthly allowance from me boasts of buying me a villa. Kabanata 65, are rich people nowadays so low-key? In truth, hindi nagbibiro si Cyrus nang sinabi niya kay Margox na bibilhan niya siya ng villa. Kahit na sa pangalan lang silang mag-fiancé, hindi niya maipagkakaila na they still have that relationship. He thinks na hindi naman siya masamang babae in nature. At isa pa, napakasimple lang para sa kanyang gawin ito dahil na rin sa mana niya mula kay Chairman Villarreal. Ang iniisip niya lang ngayon ay kung paano niya maibibigay ang bahay kay Margox nang hindi niya nahuhulaan ang totoo niyang pagkatao. With this concern in mind, Cyrus stepped inside the office. The moment na makapasok siya sa loob, namangha siya sa eleganteng setup ng kwarto. This is really the prime example of a place selling high-end properties. Compared doon sa dating opisina, walang-wala yon pagdating dito. Pati mga sales lady nila ay elegante din tignan. But of course, Yana is really a league of her own. Sir De La Cruz, you're finally here. Nang makita ni Yana si Cyrus, mabilis niya siyang nilapitan at malambing na binati. Nakasalubong ko yung friend ko kaya natagalan ako. Mahinang paliwanag ng binata nang lingunin niya si Yana. Okay lang po, let me just give you a brief introduction about the villas in this subdivision. Habang nagsasalita si Yana ay hinawakan niya ulit sa braso si Cyrus at mahinang hinayla papunta sa architectural model ng lugar. Then, in a seductive voice, she began introducing the situation to Cyrus. Nagsimulang magbulungan ang mga sales lady nang makita nila na napakalapit ni Yana kay Cyrus. Gulat na gulat sila at hindi makapaniwala. Di ba sabi ni Ma'am Yana na may isasama siyang mayaman para bumili ng bahay? Siya na ba yun? Parang hindi naman. Kahit sa ang anggulo mo tingnan parang hindi naman siya mayaman. For me, para lang siyang isang college student. Ako din. Mas malala pa nga ata kesa sa college. Students, tingnan mo naman ang damit niya. Pero bakit ganyan ang trato sa kanya ni Ma'am Yana? Iyan ang mga naging bulungan ng mga sales lady na nakatingin sa dalawa.
Halatang-halata ang pagiging judgmental nila sa mga tingin nila kay Cyrus. Fully furnished na po lahat ang mga villa namin dito, sir. When you buy one, you can move in as soon as you want po. What do you think? Nakangiting paliwanag ni Yona. Not bad. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Lumingon siya kay Yona at saka sinabing, nakita mo ba yung magandang babae na nakasuot ng white dress nung papasok ka? Sabihin mo sa akin kung anong villa yung. Tinitingnan niya. Agad na natigilan si Yona dahil sa sinabi ng binata. Pagkatapos ay naalala niya yung babae na nakita nila sa labas ng sales office. Okay po, sir. Hahanapin ko lang po yung nag-assist sa friend mo. Mahinang sabi ni Yona. Sige. Tumango si Cyrus pagkatapos ay naglakad siya papunta sa lounge area at umupo sa isang sofa para magpahinga. Si Yona naman ay mabilis na nagpunta sa front desk at pabulong na tinanong ang receptionist. Bay, sino yung nag-assist doon sa magandang babae na kakaalis lang? Mabilis na hinanap ng receptionist sa registration record sa computer niya ang tinutukoy ni Yona at saka mahinhin na sumagot. Ma'am, si Manager Herrera po yung nag-asikaso sa kanya kanina. Hindi kaagad nakapagsalita si Yona. Dahil sa tinagal-tagal niya nang nagtatrabaho sa kumpanyang ito, si Manager Herrera lang ang hindi niya makisamahan ng maayos. Ang buong pangalan niya ay Macy Herrera. Classmate niya noong nasa college sila. Kahit na noong nag-aaral pa lang sila ay hindi na talaga sila magkasundo. After nilang gumraduate nagkataon na nakapasok sila sa parehong kumpanya. Noong una medyo okay pa yung pakikasama ni Yona kay Macy. But ever since the latter often used some shady and underhanded method para agawin ang customers ni Yona, lumaki ng lumaki ang alitan nilang dalawa. And last year lang, nagkatalo silang dalawa sa posisyon ng sales manager. But since kilala ng boyfriend ni Macy ang boss nila, napunta sa kanya ang posisyon. Kaya ngayon si Macy na ang manager ng high-end subdivision ng kumpanya nila habang si Yona naman ay sa ordinaryong community lang. Although pareho silang nasa managerial position. Napakalaki ng agwat nila in terms of the clients and salaries they receive. Dahil dito, namulat si Yona sa isang katotohanan. Why is she? Who is much more capable than Macy, who only sleeps with men to get where she is now, had a much lower status than her. This thought made her realize the importance of finding the right husband to get whatever she wants. Although pareho silang materialistic na babae, pareho silang nangangarap na one day ay makakakilala sila ng Prince Charming na mag-aangat sa kanila sa marangyang pamumuhay. Both women have different work ethics. Kayang gawin ni Macy ang lahat para lang makabenta ng property. She often gets it on with her customers or bosses. As for Yona, even though she loves money, she had always adhered to her bottom line. In her long years of work, si Cyrus pa lang ang kauna-unahang lalaking nag-tempt sa kanya na talikuran ang prinsipyo niya. Ma'am, gusto niyo po bang tawagin ko si Ma'am Herrera? Marahan na tanong ng receptionist. Okay, tawagin mo siya. Tumango si Yona pagkatapos niyang pag-alinlangan. Ang totoo niyan, naisip niyang samantalahin ang pagkakataong ito na nandito si Sines para ipamuka kay Macy. Matapos marinig ang sagot ni Yona, nagmamadaling umakyat sa second floor ang receptionist. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba ulit ang receptionist kasama ng isang babae na hindi ganoon kaganda compared kay Yona. Pero may angking alindog din. Oh, akala ko kung sino na ang naghahanap sa akin, ikaw lang pala. Medyo may pagkasarkastiko na bati ni Macy kay Yona. Macy, may tatanong lang ang client ko sa'yo. Wala sa mood makipagbangayan si Yona ngayon kaya direkta niyang sinabi ang kailangan niya. Your client. Napatigil sandali si Macy bago niya mahinang tinanong nasaan siya. Naghihintay siya doon. Pagkatapos ay mabilis na pumunta si Yona kung saan nakaupo si Cyrus. Although hindi sila nagkakasundo, alam ni Macy ang ugali ni Yona. She knows that if this person really didn't have money, Yona wouldn't take them here. Ilang sandali pa ay nakarating na si Yona sa lounge area nang nasa tabi na siya ni Cyrus. Magalang niyang sinabi sa kanya, nahanap ko na po yung nag-assist sa friend mo, sir. Kung may tanong ka, just ask her. Nang nakita naman ni Macy ang napakagalang na pagtrato ni Yona sa lalaking kausap niya, hindi siya lubos na makapaniwala. Hindi niya kasi inaasahan na ang kliyente na tinutukoy ng babae ay itong binata na nakasuot ng napaka-ordinaryong damit. Kung hindi lang dahil sa sinabi ni Yona, hindi niya talaga maiisip na makakabili. Ang lalaki ng property dito. Yona, siya ba yung client na sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Macy nang makalapit na siya sa dalawa. Yes, siya si Sir De La Cruz. May problema ba? Yona replied in a faint voice. Yona, nabudol ka ba ng taong ta? Do you really think that he can afford to buy a house here? Macy asked incredulously. Bumili si Sir De La Cruz ng villa sa opisina namin.
noong nakaraan at ipinamigay niya lang ito sa iba. Sa tingin mo ba afford niyang bumili o hindi? Proud na sagot ni Yona na para bang siya ang pinagbigyan ng vilya ni Cyrus at hindi si Lindsay. Matapos marinig ang sinabi ni Yona, ang mga sales lady na kaninang nang mamalit kay Cyrus ay biglang nagbago ang tingin sa binata. Kung tignan na nila siya ngayon ay parang kakainin na nila siya ng buo. Macy couldn't help but look Cyrus up and down again. Then she sighed to herself, are rich people nowadays so low-key? Lumalabas sila ng ganito ang suot. Kanina, may babaeng nakasuot na white dress ang nagtingin ng mga bahay niyo dito. Naaalala mo pa ba kung ano ang nagustuhan niya? Wala sa mood si Cyrus ngayon kaya hindi niya pinansin ang mga tingin nila sa kanya. Nakafocus lang ang atensyon niya sa babaeng kaharap niya at seryosong tinanong ito. Yes po, it's Villa 3021, mahinang sagot ni Macy. Pagkatapos niyang makabalik sa sarili niya. Then I'll buy that one. He said so casually. Hindi man lang niya tinanong kung magkano ito o kung gaano ito kalaki. Sa tono ng boses niya para lang siyang namamalengke at bumibili ng gulay. Mas lalo pang ang nagulat si Macy dahil sa sagot niya. Kabanata 66, Manloloko. Nakakabinging katahimikan ang bum-alot sa buong opisina nang sinabi ni Cyrus ang mga salitang iyon. Kahit na halos lahat ng mga pumupunta dito ay mga mayayaman, ngayon lang nakakita ang mga salesperson dito ng kagaya ni Cyrus. Hindi man lang siya nagtanong about sa property kung magkano ba ito, gaano ito kalaki, o kung may discount ba dito. None of those happened. Basta sinabi niya lang na bibilhin niya ang villa period. Siguro bukod kay Cyrus, si Yona lang ang may normal ang ekspresyon sa buong opisina. After all, among these people, siya lang ang nakakaalam kung paano gumalaw ang binata. Sir, sure po ba kayo? Baka gusto niyo pa po munang pag-isipan to. Pautol-utol na sabi ni Macy nang makarecover na siya. Kapag ibang salesperson siguro ang nag-a-assist sa ganitong klaseng customer, baka kanina pa sila nagtatatalon sa tuwa. Pero si Macy, hindi magawang paniwalaan ang sinabi ng binata. Isn't it just a villa? Bakit kailangan ko pang pag-isipan yan? Nakataas ang kilay na sagot ni Cyrus. Dahil sa kalmado iyang tono, mas lalong hindi makapanibala ang mga tao sa paligid niya. I mean sir, nakita niyo naman po ata yung presyo, sure na po ba talaga kayo? Kinakabahang paniniguro ni Macy. Bakit ba ang dami mong Saturday, Macy? Nag-aalala ka ba na wala siyang perang pambayad? Yona raised an eyebrow at the other woman smiled disdainfully and then continued. Ganyan din ang ginawa ni Sir De La Cruz nung bumili siya ng villa sa branch namin. Hindi siya gaya ng ibang mga mayayaman. Barya lang para sa kanyata. But, Macy began to refute no more buts. Bakit hindi mo na lang kaya kunin yung kontrata at pakibilisin, ha? Irritable na sigaw ni Yona. Kahit na si Yona ang makakatanggap ng halos lahat ng commission kapag binili nga talaga ni Cyrus ang villa. As the manager of this office branch, makakatanggap din ng incentive si Macy. So even if she's still dubious about the whole thing, she didn't dare show any carelessness. Napaka-enthusiastic niyang sinabi sa binata, wait lang po, sir, ha? I will prepare the contract now. Okay. Hindi man lang tinignan ni Cyrus si Macy nang tumongo siya. Kaunti na lang at magiging hugis puso na ang mga mata ni Yona habang nakatitig kay Cyrus. Kung hindi dahil sa presensya ng binata ngayon, hindi magiging ganito kaaligaga si Macy. Kaya ngayon, nagsimula na siyang magplano sa kung ano ang gagawin niya mamayang gabi. Hindi madaling makakilala ng napakayamang lalakib na tulad ni Cyrus kaya dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Si Macy naman ay nagmamadaling umakyat sa second floor para ihanda ang kontrata. In truth, ang karaniwang nangyayari kapag main gustong mag-avail ng bahay nila ay magbibigay muna ng down payment ang mga clients, then, maghihintay muna sila ng mga ilang araw bago nila buuin ang bayad. However, according sa observation ni Macy kay Cyrus, plano niyang magbayad sa isang bagsakan lang. Kaya naman nagkukumahog na siya sa paggawa ng sales contract kasi ayaw niyang palampasin ang once-in-a-lifetime na opportunity na ito. Currently, biglang nagbago ang pakikitungo ng mga sales lady kay Cyrus. Nagsimula silang magkusa na magbigay ng maiinom sa binata habang pasimpleng inaakit ito. Pero alam nila na si Yona na ang nakona sa binata kaya hanggang simpleng kindat o ngiti lang ang nagawa nilang pang-aakit. At first, akala nita ay hinipnotize ni Cyrus si Yona. Kaya napaniwala niya ang babae na mayaman siya. Pero ngayon kinaiinggitan na nila ang swerte ni Yona. And the woman in question is very much enjoying the feeling of being envied. Ilang minuto lang ang nakakalipas nang nagmamadaling bumalik si Macy sa harap ni Cyrus na may dala ng mga papeles. Huminga siya ng malalim at saka mahinhin na sinabi sa lalaki, Sir, ready na po ang contract.
Ano pong gagamitin yung mode of payment? Through credit card. Kalmadong sagot ni Cyrus. Okay po. She nodded gently and then smilingly gestured for him to follow her. Sir, this way po. Sure. Tumayo si Cyrus at sinundan sina Macy at Yana. Papunta sa finance department. Curious din ang ibang mga sales lady kaya sumunod din sila. Feeling tuloy ni Cyrus ngayon na isa siyang hari na pinaliibutan ng mga magagandang babae. Kung hindi siguro siya pinamanahan ni Chairman Villarreal, malabo sigurong mangyari sa kanya ito sa tanang buhay niya. Upo po kayo, sir. Pinaghila ni Macy ng upuan si Cyrus. At hindi naman nahiya si Cyrus na umupo sa upuan. Yung villa na gusto niyo po ay nagkakahalaga ng 156.65 million pesos. Sure na po ba kayo na card ang gagamitin niyo? Kinakabahan na tanong ng accountant. Yes. Tumanggo ng bahagya si Cyrus pagkatapos ay kinapa ang bulsa niya para kunin ang credit card galing sa Philippine Bank. Pero napatigil siya bigla nang wala siyang mock-apa. Ngayon lang niya naalala na nasa isang pantalon niya pala yung suot niya kagabi, ang bank card. As long as you're ready po, sir. Mahinang paalala ni Macy nang hindi agad gumalaw si Cyrus sa kinauupuan niya na pasulyap ang binata sa babae, pagkatapos ay kalmadong sinabi, babalik na lang siguro ako bukas para magbayad. I reserve nyo lang tong villa para sa akin. Napanganga ang lahat nang marinig nila ang sinabi ng binata. Lahat sila ay nalilitong nakatingin kay Cyrus. Kahit si Yana ay nakaramdam din ng kaunting pagtataka. Bakit bukas pa po kayo magbabayad, sir? Macy was the first one to shake her surprise off so. She quickly asked him, kasi nakalimutan ko yung card ko. Cyrus replied in a faint voice. Nang marinig nila ang naging sagot ng binata, biglang nagbago ang ekspresyon ni na Macy at ng mga sales lady. Lahat sila ngayon ay nakatingin kay Cyrus na para bang nakatingin sila sa isang manloloko. Kabanata 67, Aggressive Macy. Macy and the other sales ladies' enthusiastic expressions came to an abrupt halt because of Cyrus' words. Then the atmosphere in the office started to become stale. Nagbibiro lang po ba kayo, sir? Big deal po ang pagbili ng bahay tapos sasabihin nyo na hindi po kayo ready. Tanong ni Macy kay Cyrus sa malamig na tono. Big deal ba ang pagbili ng bahay? Napakakalmadong sagot naman ni Cyrus habang nakaupo pa rin. Para siguro kay Macy, malaking halaga na iyong 150 million pesos pero para kay Cyrus, barya lang ito. Kaya naman para sa binata, hindi big deal ang ginagawa niya. At isa pa, wala naman talagang plano si Cyrus ngayon na mag-house viewing pero dahil tinawagan si Yab ni Yana at wala rin naman siyang gagawin pagkahapon. Pumayag na lang siya. Sa'yo po siguro, sir, hindi, pero sa amin, oo. Nagmadali po kaming asikasuhin ang mga papeles, tinanggal na rin po namin sa website ang Villa na Gustobio para wala nang may makabili nito. Tapos hindi nyo rin naman po pala bibilhin to kasi naiwan mo yung bank card mo. Sino po kaya ang naabala dito? Tanong ni Macy sa mababang boses habang seryosong nakatingin sa binata. Totoong nagiba na ang pakikitungo ni Macy ngayon kay Cyrus. Sa isip niya, baka binayaran siya ni Yana para i-prank siya. After all, if not for Yana's insistence, she would not think that he really can buy a 150 million peso property. Sinabi ko bang hindi ko yun bibilhin? Tinitigan din ni Cyrus sa mata si Macy at tinanong sa parehong mahinang boses. Pero kung hindi ka magbabayad ngayon, saan kita hahagilapan bukas? Walang ekspresyong sagot ng babae. Isn't it just 150 million pesos? Bakit naman ako magtatago dahil lang sa ganyang halaga? Kanina pa masama ang loob ni Cyrus dahil sa sunod-sunod na misunderstanding ni Roxanne sa kanya. Kaya naman dahil sa pagtrato ni Macy sa kanya ngayon, hindi niya na napiglan ang pagkairita sa boses niya. Kung totoo nga na hindi ka magtatago, magbabayad ka na ngayon. Mas lalo pa ngayong naging kumbinsido sa unang hula niya si Macy dahil sa tono ng pananalita ng binata. She had already exposed their plan so he could not properly maintain his calm facade anymore. Macy, bakit ganyan ka kumausap kay Sir De La Cruz? Hindi na nakatiis si Yana kaya naman ay sinigawan niya si Macy at pinanlakihan ng mga mata. Maybe others did not know Cyrus' identity, but Yana did. Remember, kakabili lang ng binata ng villa sa opisina nila noong nakaraang araw, which in turn, he gave to Lindsay without any hesitation. Currently, pinaniniwalaan niya ang sinabi ng binata. Yana, sinadya mong bang dalhin ang taong to para lokohin kami? Pagpasok niya pa lang, sabi niya bibilhin niya yung villa tapos ngayong nagawa na yung contract, magbaback out siya. Aba, pinagod niya lang kami, Sa sandaling ito, hindi na nakapagtimpi pa si Macy. Kaya naman sinigawan niya na rin si Yana. Since sinabi niya yun, he'll follow through it. Pwede niya naman muna sigurong bayaran ang deposito, diba? Malamig na sagot ni Yana.
Okay, since you said it, I'll bite. Pabayaran mo sa kanya yung down payment. Mukhang naniniwala talaga si Macy sa hula niya kanina kaya naman hindi talaga siya naniniwala na makakapaglabas ng kahit isang sentimo si Cyrus para sa down payment. Magkano ba? Tanong ni Yana. 15 million. Malamig na sagot ni Macy habang nakahalukip-kip. Ang mga kamay sa harap ng dibdib niya. Sir, what do you think? Nagmamadaling tanong ni Yana kay Cyrus sa mahinang boses. Wala akong 15 million ngayon. Pabulong din na sagot ni Cyrus. Nasa kabilang pantalon niya kasi ang dalawang credit card niya kaya kahit sentimong duleng ay wala siya ngayon. Yana was stunned in place when she heard his answer, a million thoughts racing through her mind. Hindi niya lubos akalain na si Cyrus na basta-bastang gumastos ng ilang milyon noong nakaraang araw. Ay walang maibibigay na deposito ngayon. Maiintindihan niya pa siguro kung hindi niya mabayaran ng buo ang 150 million pesos pero ang 15 million. According from her previous interaction with him, it's so unbelievable. Yana, saan mo ba nakilala ang taong ta? Akala ko ba super yaman niya? Bakit hindi niya man lang mabayaran ang down payment? Are you sure he's not deceiving you? Macy also heard Cyrus reply, so she immediately sneered at the other woman. Nakalimutan niya nga lang talaga ang card niya. Huwag kang mag-alala, I guarantee na ibibigay niya ng buo bukas ang pera kaya huwag ka nang maging agresibo dyan. Poker face na sagot ni Yana kay Macy. Pagkatapos ay ibinawling niya ang tingin kay Cyrus at pabuulong na sinabi sa kanya, let's go, sir. Balik na lang po tayo dito. Bukas. Sige. Bahagyang tumango si Cyrus pagkatapos ay tumayo at naghanda na sundan si Yana palabas ng opisina. Yana, stop. Nang aalis na sana sina Cyrus bigla silang pinatigil ni Macy. Naglakad siya sa harap nila at nanlalaki ang mga mata na sinigawan si Yana. Ang laking abala ang binigay mo sa amin ngayon tapos basta-basta ka na lang aalis. Aba, hindi pwede yon. Magpaliwanag ka sa amin ngayon. Oo nga, magpaliwanag ka. Tumengal din ang ibang empleyado na nandoon sa opisina. Macy, don't go too far. Banta ni Yana sa mahinang boses habang kagat-kagat ang kanyang mapupulang labi. Who's doing what now? Ikaw ang nagdala sa taong yan dito para lokohin kami kaya tell me. Anong plano mo? Walang takot na sagot ni Macy. Sumagot naman si Yana sa malamig na tono. Niloko ko kayo. Yana smiled resignedly and then said in the same tone. Sige, since akala nyo ay niloloko ko kayo, what about this? Kung hindi babalik dito bukas si Sir De La Cruz para ibigay ang pera, magre-resign ako. Okay na ba yon? Seryoso ka? May isang kakaibang emosyon ang sumilay sa mga mata ni Macy. Marami ang nakarinig sa akin kaya malamang seryoso ako. Malamig na sagot ni Yana. Naniniwala pa rin siya na mabibili ni Cyrus ang villa. Di sige, pwede na kayong umalis ngayon. Macy happily agreed. Anyway, wala namang mawawala sa kanya sa sitwasyong ito. It's either mabibili nga talaga ni Cyrus ang villa nila or tuluyang mawawala ang kaaway niya, win-win. So, it doesn't really matter if Cyrus really came back tomorrow or not. The situation is totally in her favor now. Alis na po tayo, sir. Pabulong na sabi ni Yana sa katabi pagkatapos tumango ni Macy. Tumango si Cyrus at naglakad na palabas. Cyrus. But in the last minute, a beautiful woman in a casual black halter dress entered the office. When she saw Cyrus, she instinctively called out. Kabanata 68, ano naman ang gagawin mo? Pagkatapos, si Cyrus na lalabas na sana kasama si Yana ay napatigil nang marinig niyang may tumawag sa pangalan niya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon sa may pintuan ng sales office. Nang makita ni Cyrus ang babae na naglalakad papasok, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Michelle, pabulong din na sagot ni Cyrus. That's right. The girl who entered the office at this time is none other than the girl Ryan and Liam introduced to Cyrus last night and Jade's best friend Michelle. Originally, maganda ang naging pag-uusap ni na Michelle at Cyrus kagabi. Plano pa nga sana nilang maging friends sa WeChat para mas maging malalim pa ang pakikipag-ugnayan nilang dalawa pero nabulilyaso iyon dahil sa pagdating ni na Faye, Diana, at ng mga kaibigan nila. His image in Michelle's heart plummeted. And, in her eyes, he became a liar. Obviously, isa lang siyang mahirap na besurero. Pero nagpapanggap siyang mayaman para manloko ng mga babae. Napakaganda ng suot ni Michelle ngayon. Sa suot niyang itim na casual halter dress mas lalo pang naging kapansin-pansin ang matatayog niyang dibdib. Dahil sa ikli ng damit niya kitang-kita ang makinis at maputi niyang mga binti, nakasuot din siya ng sandals na may takong. Kahit na hindi siya ganoon ka-sexy at kaakit-akit. Compared kay Yana, mas energetic at youthful naman siyang tignan.
Nang marinig ang naging sagot ni Cyrus, saglit ding napatigil si Michelle. She unconsciously did a double take and blurted out, "I didn't expect such a huge liar like you to be here. Anong ginagawa mo dito?" Hearing Michelle's words, Cyrus knows that she still has not forgotten what had transpired last night. Ayaw na niyang magsayang ng oras para makipag-usap sa kanya kaya pinagpatuloy na niya ulit ang paglalakad palabas. "Don't leave so fast." Mabilis na iniunat ni Michelle ang kamay niya para pigilan ang binata. Pagkatapos ay tinignan niya mula ulo hanggang paa si Yana na katabi ni Cyrus. Added with the fact that they are currently in a place selling houses. An expression of understanding appeared on Michelle's pretty face in an instant. "Cyrus, hindi ka naman siguro ulit nagpapanggap na mayaman para manloko, ano?" Michelle turned her gaze towards Cyrus and sneered. Ang mga sales lady na nakarinig ng sinabi ni Michelle ay nagsimulang magtipon-tipon sa paligid ni Cyrus. Kitang-kita ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaakala na magkakilala pala silang dalawa. Michelle stared Yana up and down and then said, maliciously, "Dahil ba alam na ng mga estudyante sa ibang schools na sinungaling ka kaya ang target mo naman ngayon ay mga matatandang babae?" Cyrus, may kinalaman ba to sa'yo?" Pabalik na tanong ni Cyrus na may blankong ekspresyon. "It has nothing to do with me, but I just feel really uncomfortable seeing you deceiving someone else." "Masama bang manggialam?" Sagot ni Michelle habang nakataas ang isang kilay. Next, ibinoling niya ang atensyon kay Yana at saka sinabing, "Ate, I think naloko ka nito ni Cyrus. Dinala ka ba niya dito para bilhan ng bahay? Pinapayuhan na kita, ate, huwag kang maniwala sa taong ta. He's a complete liar. Hindi sinabi ni Sir De La Cruz na bibilhan niya ako ng bahay. I'm a sales representative of this company." Yana replied primly. "I see. Siguro sinadya kanyang lapitan at sinabi na mayaman siya at gusto niyang bumili ng bahay, ano? I'm telling you, ate, huwag na huwag kang maniniwala sa mga kasinungalingan ng taong yan. He's lying to you. Wala siyang pera para gawin yun." Walang kaalam-alam si Michelle sa relasyon ni Yana at Cyrus pero sa isip niya paniguradong nagbago ng target ang binata nang hindi niya siya naloko. "Mitch, kilala mo ba ang taong ta?" Sa sandaling ito, nilapitan ni Macy si Michelle at poker face na tinanong. "Siyempre kilala ko siya, Inson. Siya si Cyrus, yung nakainuman ko kagabi." Mabilis na sagot naman ni Michelle. Nang marinig ni Cyrus ang naging usapan ng dalawang babae, napagtanto niya kung bakit nandito si Michelle sa lugar na ito. Magpinsan pala silang dalawa ni Macy. "So that's how it is." Macy nodded with a faint smirk on her red lips. "Let me tell you, Inson, itong Cyrus na taay. Talagang isang malaking sinungaling. Kagabi, nagpanggap siyang isang mayaman para lokohin ako. Mabuti na nga lang at dumating ang mga kaklase niya at in-expose siya. In truth, he's just a poor loser picking up garbage for a living. He likes pretending to be rich to satisfy his vanity and swindle girls like me." Banyag ni Michelle sa malakas na boses habang tinuturo ang binata. After hearing what she said, everyone within hearing range was in an uproar. Noong una pa lang, hindi na talaga sila makapaniwala na mayaman talaga si Cyrus. Pero dahil pinipilit ni Yana na iyon ang totoo, wala silang choice kundi isarili na lang ang agam-agam nila at ang kanilang wait-and-see attitude. However, Michelle's current appearance just exposed his true face so every person within the vicinity could not really contain their surprise. In addition sa pandidiri nila kay Cyrus, may bahid din ng simpatiya ang lahat para kay Yana. Naiisip kasi nila na hindi naman ginagawa ito ng babae para lokohin sila. Kasi kung tutuusin, isa siyang manager at maganda ang pakikitungo niya sa iba. Hindi niya kailangang gawin ang isang walang katuturan na bagay katulad nito. "Mitch, nagsasabi ka ba ng totoo?" Tanong ni Macy kay Michelle sa malamig na boses. "Of course, they all true. Kung hindi ka naniniwala sa akin, Inson, pwede kang pumunta sa Laguna University ngayon para mag-inquire." Walang sino man sa kanilang school ang hindi nakakaalam tungkol kay Cyrus. Siguradong sigurado na sagot ni Michelle. Macy could not help the scoff that came out of her lips. Next, she crowded Yana's space and then said to her, "I think we don't have to wait until tomorrow, right, Yana? Dahil isang mamumulot ng basura lang ang taong ta, I don't think he will come back tomorrow to pay for the house at all. Since that's the case, mas mabuti na. Sigurong mag-resign ka na ngayon din mismo. Paano mo naman nasabi na wala ngang pambayad sa bahay si Sir De La Cruz?" Yana asked back, an indifferent expression on her face. "Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang mga sinabi ng pinsan ko kanina? Heard all of it? All right. But then, so what of it?
Anong ebidensya ang meron ka para mapatunayan mo na nagsasabi nga siya ng totoo? And kahit na gusto mo na akong pag-resignin, hindi mo naman siguro o. Kailangang magmadali, ano? Fiona responded in a frigid tone. Ha, talagang hindi ka aamin hanggat hindi ka napapahiya, ano? Fine, I'll indulge you. Bibigyan lang kita ng isang araw. Tignan na lang natin kung may masabi ka pa kapag hindi bumalik ang lalaking to bukas. Feeling ni Macy na nanalo na siya kaya hindi siya nag-aalala kung ano ang mangyayari kinabukasan. There's no need to wait for the next day. Sa sandaling ito si Cyrus na kanina pa nakatayo sa isang gilid at hindi itinatanggi ang mga akusasyon ni Michelle ay biglang nagsalita. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Macy nang ibinoling niya ang tingin niya kay Cyrus. Pwede ko nang bilhin ang bilang to ngayon din. Pero gusto kitang tanungin. Anong gagawin mo kapag ginawa ko ta? Since nangako si Yana na magre-resign. Kapag wala akong perang pambili, anong gagawin mo once na napatunayan ko na may pera nga ako? Tanong ni Cyrus habang seryosong nakatitig kay Macy. Macy perfectly enacted a deer caught in a headlight pose after she heard Cyrus' challenge.